Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Dagdagan na po ang isasalang. Matapos po na sunod-sunod yung mga kaibigan, yung mga supporter, broadcast, yung SMNI, sinalang po nila. Tapos si Kibuloy, sinalang nila. Ngayon naman po, ito na naman po ang susunod na pag-uusapan sa Kongreso. Dalawa po ang nakasalang na may kinalaman kay Duterte. Una po ay yung nauna na nilang pinahayag, yung secret deal o gentleman's agreement with China. Pero hindi po nila sinabi na iimbestigahan nila yung kasalukuyan na pamahalaan. Yung nagdaan. At isa pa po yung bagong-bago po to. Yung EJK o War on Drugs. Grabe, no? Ano kaya purpose? Malamang ang purpose niyan ay para makasuhan si Pierre Ardet para matanggal sa pwesto. Ano? Wala na siya sa pwesto? Eh bakit iniimbestigahan pa? Wala na pala sa pwesto. Sampahan na ng kaso. Ito po, no? Alam nyo, ang trabaho po ng pamahalaan ngayon, kasama po ng mga senador, kasama po ng mga congressman, lahat ng mga tao mula governor, mayor, no? Lutasin ng mga problema ng Pilipinas. Lutasin po ang mga problema ng Pilipinas. Meron pong ang dami pong sinalang ng Kongreso. Una, sinalang nila yung tanggalan ng confidential fund. Pinasama yung confidential fund. Ano po nilutas ng pagtatanggal nyo ng confidential fund kay Sara Duterte? Ano ang resulta ng pagtatanggal ninyo ng confidential fund at pagpapasama sa confidential fund para pasamain si Sara Duterte? May nalutas bang problema yon? Wala. Walang nalutas na problema yon. Nagdagdag kayo ng problema. Ginalit nyo yung mga Duterte. Ano ang nilutas ng tchatcha nyo? Ng kampanya nyo sa tchatcha? Ng People's Initiative? Ano ang naging resulta ng gusto nyong palitan yung konstitusyon? Nakabawas ba yan sa presyo ng bigas? Hindi. Yang tchatcha na yan at yung pagpapalabas nyo kay Sara Duterte, gusto nyong palabasin na magnanakaw, diyan nagsimula yung maisog na hanggang ngayon ay problema nyo. Hanggang ngayon, hinaharang nyo. Hanggang ngayon, ayaw ninyong mag-rally ng yan po yan eh. So, yung ginagawa ninyo sa Kongreso, lalo na kayo sa House of Representatives, hindi po kayo nakakatulong sa pag-unlad ng Pilipinas. Meron na ba kayong sagot sa kalutasan na ba kayo? Sa presyo ng bigas? May kalutasan na ba kayong iniisip? Diyan sa West Philippine Sea? Ilang beses na tayong tinitira dyan. Narinig nyo po ba yung mga supply ship natin nung panahon ni Duterte na tinitira ng China? Hindi. Diskarte ang tawag doon. Yan ang diplomacy in action. No? Hindi kinakailangan magmatapang sa salitaan. Pero binobomba ng water cannon, walang magawa. Mas gusto namin yung tahimik na mukhang nakikipagkaibigan lang. Pero yun po ang diplomasya. Okay. Pinukusan nyo, tchatcha, pinukusan nyo, People's Initiative, pinukusan nyo, pagbibigay ng ayuda. Nakatulong ba yan lahat sa pagpapababa ng presyo? Imaginin po ninyo, how ironic. Napakataas ng pondong binigay ninyo sa ayuda. 500 billion, halos doble nung 2 taon na ayuda natin sa panahon ng COVID. Grabe, no? Hindi nyo ma-imagine. 1 taon lang na ayuda dito sa pamahalaan na to. Pero very ironic. Kasi kung kailan lumaki yung ayuda, budget sa ayuda, doon dumami yung nagugutom sa Pilipinas.
So hindi yan ang sagot. Lahat ng mga ginagawa ninyo, sinundan pa yan ng investigasyon sa SMNI, pagpapasara ng SMNI, investigasyon kay Kibuloy, pagpapasara kay Kibuloy. SMNI. O ano nangyari sa may SMNI pa rin. Mas lalo po yung SMNI na pinanunood ng mga tao. Pero ano pong nilutas nung panggigipit nyo sa SMNI? May nilutas bang problema yan? Natigil po ba yung pambobomba sa atin ng China? Bumaba ba presyo ng bilihin? Dumami bang may trabaho? Nawala ba kagutuman? Dahil sa ginawa nyo sa SMNI? Nagpondo tayo ng mga mula sa pera ng pamahalaan, gumawa tayo ng korporasyon na tinawag nating Maharlika, kung ano man yan, Maharlika Fund. Nakatulong na po ba yung Maharlika Fund? So far, no? Hindi po tumutugon sa tunay na problema yung mga pinagagawa ninyo. Tapos isasalang nyo si Pangulong Duterte, yung war on drugs. Ano po ang purpose? Bakit kayo nagwa-war on drugs? Bakit nyo imbestigahan yung war on drugs? Gusto nyong ilantad yung makasalanan ni Pangulong Duterte para matanggal siya sa pwesto. Badong, wala na sa pwesto si Duterte. Wala na ba? Para saan yung investigasyon nyo sa war on drugs? Para makasuhan? May kaso na sa ICC. Bakit hindi nyo nalang kasuhan? Hindi po nila kakasuhan. Kasi pag sinalang nila, real talk po tayo. Pagsabay na natin, pati yung sa West Philippine Sea, di ba? Ang West Philippine Sea, mayroong deal daw si Pangulong Duterte. Iimbestigahan nila, sabay. Senado tsaka tong House of Representatives. Iimbestigahan nila. Alam niyo po kung bakit nila iimbestigahan yan? Dami kasi natin problema, no? Yung secret deal na yan, pag napatunayan nila may secret deal, mawawala po mga problema natin. Alam niyo po ba yun? Ganyan po sila katatalino. Maraming salamat sa pamumuno ng ni Amy Marcos sa pag-iimbestiga rito sa Gentleman's Agreement sa Senado. Pinamumunuan po ng isang Marcos. Maraming salamat sa pangkalahatang pinuno ng House of Representatives si Martin Romualdez. Iimbestigahan po ng dalawa yung war on drugs ni Pangulong Duterte at yung Gentleman's Agreement. Hindi nyo lang naisip kung gaano sila katatalino. Yang mga Marcos at mga Romualdez. Mamumuno sila sa mga investigasyon. Kasi kalutasan yan sa kagutuman, kalutasan yan sa pagbobomba sa atin ng mga China. Yan po ang lulutas sa lahat. Didiin nila si Duterte. Paano nangyari yun, Badong? Puta, ispelengin mo nga, Badong. Kami talaga naguguluhan na eh. Hindi ba matagal na nilang pinalalabas ng mga tambaluslos, ng mga loyalista at lahat ng kanilang mga vlogger na napakatatalino? Hindi ba matagal na nilang pinalalabas na ang pangunahing suliranin ng bansa ay si Duterte at ang anak nitong si Sara Duterte? Kaya nga nila iimbestigahan. Pag napatunayan nila na si Duterte talaga may kasalanan ng lahat, malulutas ang problema natin. Ayun naman talaga, mahihina kayong mga Duterte supporter. Mahihina talaga kayong mga Duterte supporter. Ginagawa nila yan lahat para sa bayan. Hindi nyo ba naintindihan? Nagtayo ng swimming pool sa Chocolate Hills, kasalanan ni Duterte yan. Yung pambobomba ng China sa atin, kasalanan ni Duterte yan. Yung traffic, nalutas ba ni Duterte? Hindi. Kasalanan ni Duterte yan. Umalis ba si Duterte? Nawala na yung droga? Meron pa rin, di ba? Kasalanan ni Duterte yan. Namana lang lahat to. Kung si Duterte ang ugat ng kasalanan ng lahat ng nangyayari sa Pilipinas, imbestigahan natin si Duterte. Pag naimbestigahan si Duterte, lutas lahat ng problema. Palakpakan natin ng mga congressman. Palakpakan natin ng mga senador. Badong, bakit galaiting-galaiti ka? Si Bato nga iniimbestigahan. Alam niyo kung bakit? Ngayon lang po, merong nag-aakusa sa presidente na gumagamit ng illegal na droga. Natural na imbestigahan. Kasalukuyang presidente. Badong, presidente rin yung pumapatay ng tao. O di tanggalin natin si Duterte sa pagiging presidente. Hindi na nga siya presidente, Badong. Ayun na nga eh. Hindi ba yun na nga yung point ko? Hindi na presidente
Sampahan nyo ng kaso. Bakit iimbestigahan? Namamali kayo mga boss. Wala na kayong ipapatigil na gawain dahil hindi na siya presidente. Umiiral pa ba yung yung war on drugs ni Pangulong Duterte, sinusunod pa ba? Alam nyo, baliktad eh. Ayan, no? Bakit hindi sinasabi ni Pangulong Marcos bakit hindi sang-ayon si Pangulong Marcos na tanggalin si Sara Duterte? Siya na lang nga nagbibigay ng sa administrasyong ito. Hindi ba? Kung utak ka ni Abby yan, tatanggalin mo yan. Kaya nga, si Abby ganun na lang. Kung sino mo po, kinakailangan niya magsipsip dahil wala siyang kakayahan beyond. Maganda siguro boses niya. Bakit po hindi po pwedeng tanggalin si Sara Duterte? Best performing. Pinakamataas ang trust rating. Ang DepEd ang may pinakamagandang performance ayon sa mga tao. Tapos, tatanggalin? Yung panawagan ni Abby. Kaya nga si Abby. Alam nyo, napaka-illogical ng mga nananawagan sila mag-resign si Sara Duterte. Yan ang nga ang best performing. Di wala nang best performing sa inyo. Dapat nga, ina-awardan. Ang daming award. Si Martin, Sangkatutak Award. Tanong nyo kung sino nagbigay. House of Representatives. Tapos to. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.